And this is the fifth segment right here. Real Talk 101, episode 108. Okay? So, please do follow, like, and share. Sa new subscribers ko po, message lang po kayo and you will receive a free reading. And sa gustong mag-book ng full private reading, please leave a comment or drop a message para makuha ninyo at malaman ninyo kung ano man yung mangyayari sa last quarter ng 2024. Okay? So, kuha tayo dito ng isa. And this is the Kogar leadership. You have come into your own power, and now is the time to take the lead of a situation and be strong. Using the power of intentions, be clear with your purpose and define where you are heading. Okay? Kasi, 'di ba? Yung leader naman dapat maging good example. Not just by showing other people in front of the camera, but also behind the camera itself. Kasi kung ipinanganak kang mabuti kang tao, no? Wala na, hindi ka na mahihirapan diyan. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na kaplastikan yung pinapakita mo, then mahihirapan ka kasi minsan hindi ka sanay, no? Or minsan nakakalimutan mo nasa harap ka ng camera. And then lumabas yung totoo mong ugali, lumabas yung totoo mong kagaspangan, lalong-lalo na kapag nairita ka, nagalit ka, and then makikita. Kasi the figure that you are trying to portray in front of the camera, some are different in reality. So, halimbawa, itong mga artista, 'di ba? Meron silang mga ugali na pinapakita sa harap ng camera, sa harap ng audience nila, sa harap ng fans nila, na kaplastikan lang at hindi naman totoo. Ganon din sa normal na tao. Hindi ka mapa-artista kahit hindi ka kahit nga normal na tao na kapitbahay mo. Nangyayari yan, no? Na kunwari nagpapakitang gilas ka, nagpapakabait ka, nagiging matulungin ka, pero deep inside, iba yung intention mo. So, hindi ka pa rin mapupunta doon sa isang napakagandang journey or napakagandang future kung yung intentions mo ay masama. Kung if you are not using those intentions enough, or probably ito yung punto na, 'di ba? Kung malinis yung intention mo, maganda ang resulta. Pero kung yung intention mo is mapanglamang sa kapwa, manira ng kapwa, o manira ng attention or whatever, wag mong asahan na bibigyan ka ng maganda, 'di ba? So, kung gusto mo na sabihin natin yung pangarap mo is yumaman. Kung gusto mong yumaman, mag-focus ka doon sa mga sources of income or sources, halimbawa mga businesses, mag-focus ka doon. Pero kung gusto mo naman na yung una mong makamtan is yung puso at isipan ng taong mahal mo, then i-work on mo din yon. Kasi hindi naman po pwede na mamahalin ka niya, tapos ikaw wala kang ginagawa. Lalong-lalo na sa isang mag-asawa. Nowadays kasi, hindi na po pwede na yung wife is nakaupo lang. Kasi hindi na sapat yung income ng husband. Unless, kung yung napangasawa mo ay pinanganak na milyonaryo ng magulang niya. Pero, hindi naman ibig sabihin na kung ipinanganak siyang anak ng milyonaryo, ay milyonaryo na rin siya. Dahil maraming anak na disiplinado, na binigyan ng advice ng mga magulang, you have to work and earn your own money. Huwag kang tawag nito, huwag kang umasa na andyan lagi ang magulang mo. Kasi kung natatandaan ninyo, maraming businesses na pinaunlad ng magulang at pinalugi ng mga anak at mga apo. So, kung hindi sila nalagay doon sa tamang path or wala silang clear purpose, hindi nila kayang i-define kung saan sila tutungo. Katulad din yan sa isang relasyon. Kung ang pinagsimulan ay pustahan lang para mapaibig mo at maloko mo ang isang tao, then wala ring patutunguhan na maganda yan. Kasi kapag sa halimbawa, nanalo ka sa pustahan, napasagot mo yung tao, 'di ba? Napaibig mo. Yung karma mo doon,
na mahal mo yung tao sa hindi mo inaasahan. At nung mahal ka at minahal mo na siya, nalaman niya na hindi pala totoong mahal mo siya at nalaman niya na pustahan lang pala yun, edi iiwan ka, di yun yung karma mo. Kung kailan mo na-realize na mahal mo na yung tao, hindi ka na rin mahal ng taong yun. 'Di ba? So, nakikialam na naman si universe pagdating sa puso, pinatay yung light ko. Hayaan mo na. So, ganun na yun. Kung, 'di ba? Ito yun, wag mong paglaruan ng puso, lalong-lalo na kung yung intensyon ng taong tinanggap ka is totoo. Halimbawa, magkaiba yung estado ninyo sa buhay, no? Hindi mahal ka ng taong 'yan. Tapos para sa libangan lang siya. Para sa rebound lang siya. Tapos dumating yung panahon na nagkahiwalay kayo. Ang buong akala mo hahabulin ka niya dahil patay na patay siya sa'yo, mahal na mahal ka niya noon. Pero nung na-realize mo, hindi ka hinabol. Hindi man lang siya naglulupasay. 'Di ba? So, ngayon yung karma mo, kung kailan sa buong akala mo inaasahan mo na mabubuwang siya kakahabol sa at hindi nangyari 'yon. Wala, 'di ba? Nga. So ngayon yung mangyayari diyan, magkakaroon lang ng twist kung yung tao is ginayuma. Kasi kung ginayuma siya, literal mawawala agad 'yan doon sa kabila. And then patay na patay sa'yo. Pag na-expire yung gayuma, magre-renew ka, gagastos ka. 'Di ba? Hanggang kailan kaya mong i-renew ang gayuma? Kasi kapag wala kang clear intentions, the power will fade. And you will never be blinded where you are heading naturally. So, yun yung dapat yung pakatandaan sa buhay ninyo. At sana nakatulong ang everyday readings na ito sa buhay ninyo. Kung kailan nyo ito mapapanood, then that is the reading meant for you. And then please do support my YouTube channel, my Facebook. At huwag kayong magtaka. Dahil sa Facebook ko, I do have a lot of clients that they don't want to show as friends on my list. Most of them nasa messenger lang. They are not on my friends list. Dahil yung iba dyan is matataas ang estado sa ating lipunan. Thank you so much. At doon nga po pala sa nagbigay sa akin ng package na kalimutan ko. Pinadalhan ako. Ayaw niya i-mention yung name niya. Pinadalhan niya ako ng tarot, 3 deck ng tarot cards. At hayaan niyo po ma'am, gagamitin ko po yan sa readings ko dito. At makikita niyo po yan. Ilalabas at gagamitin ko po dito. Maraming salamat po sa nagbigay ng deck. At doon naman po sa nag-donate sa Piso Caravan, maraming salamat din po. At maraming salamat sa pagmamahal ninyo lahat. Thank you.